Dear Kuya Poy, ako po si Andy, 27 years old mula dito sa Makati. May ka-talking stage po ako na si Emma. Almost 3 months na rin kami na nag-uusap. Nakilala ko po si Emma sa isang dating app. Maayos naman po ang naging mga pag-uusap namin sa loob ng ilang buwan. Nag-update, laging magkatawagan at laging magkausap. Si Emma po, Kuya Poy, kahit na sa dating app ko po siya nakilala, ay ibang-iba sa mga babaeng nakilala ko rin doon. Hindi siya yung typical na hi, hello lang, at hindi rin siya yung tipo na bumibigay agad o nakikipagkita agad. Hanggang dumating na nga po at mapag-usapan na namin na magkita in person. Ilang buwan din po ang nakalipas. Pakiramdam ko, Kuya Poy, ay nabuild ko na rin yung tiwala niya sa akin kaya pumayag naman na itong si Emma na makipagkita na. Seryoso na rin po talaga ako sa kanya, Kuya Poy, kaya talagang tinanong ko na siya kung ayos lang bang mas kilalanin pa namin ang isa't isa ng personal. At eto na nga, nagkita na po kami at masasabi kong smooth ang lahat. Masaya kami sa mga naging pagkikwentuhan namin at sa mga lugar na pinuntahan namin. Kung i-rate ko nga, Kuya Poy, ay 10 out of 10. At successful talaga ang lahat ng mga ginawa kong paghahanda sa first meet-up namin ni Emma. Hanggang sa pag-uwi ay nag-chat pa sa akin si Emma na nag-enjoy daw siya. Kaya nakahinga naman ako ng maluwag dahil yun din talaga ang na-feel ko that day. Typical na after first date, kung magugustuhan mo siya at mag-click kayo, malalaman mo yan kung gugustuhin mo pa ba siyang i-date sa pangalawang pagkakataon. Dahil alam ko namang nag-enjoy kami pareho. Kaya chinat ko siya kung pwede ay sundan na agad namin ang meet-up namin. Pero Kuya Poy, dito ko na po napansin na parang bumagal ang mga pagre-reply ni Emma. Naging mas malamig na. Hindi katulad nung hindi pa kami nagkikita ng personal. At sa tuwing i-open ko sa pag-uusap namin na magkita na kami ulit, kapansin-pansin po na inililihis niya yung usapan sa ibang bagay. Oo, Kuya Poy, kinakausap niya pa rin naman ako. Pero madalas, yung mga reply niya ay yung mga sagot na hindi ka na makakaisip pa ng karugtong. Kaya naman nauuwi sa hindi na talaga kami nag-uusap muna o hindi talaga umuusad yung conversation namin. Naguguluhan lang po ako kasi akala ko ba nag-enjoy kaming dalawa sa first meet-up namin. Pakiramdam ko naman din kasi ay nagawa ko rin ng maayos yung parte ko. Sa pagkakataon pong ito, ang tanong ko tuloy sa sarili ko ay kung malibang nagyaya agad ako ng second date, kung feeling ko naman ay masaya at mutual ang feelings namin sa isa't isa nung pagkakataong yun. Hanggang ngayon po ay magkausap pa rin naman kami, Kuya Poy, pero hindi na talaga tulad ng dati. Mas malamig na. Kumbaga ay parang mas naging mailap na si Emma. At kung pwede nga lang ay hindi niya na ako replyan o kausapin pa. Hindi ko po tuloy alam kung may nagawa ba akong mali sa first meet-up namin. Hindi ko maiwasang questionin tuloy, Kuya Poy, ang sarili ko kung may nagawa ba ako o may nasabi ba akong ikinadismaya niya ng sobra. Pero umaasa pa rin ako na sana ay mabigyan niyo po ako ng payo sa inyong programang Heart to Heart. Kung kailangan ko na nga bang mag-move on at talagang may dapat lang akong gawin para manumbalik ang init ng dati naming at least ay pag-uusap ni Emma. At nang malaman na rin kung deserve pa ba namin ang second meet-up.
lubos na naghahanap ng kaliwanagan, Andy. Napakinggan nga po natin kani-kanina ang kwentong ibinahagi nitong si Andy kung saan ay nakilala niya sa isang dating app itong si Emma na matagal-tagal din na naging ka-talking stage. Ayan sa chat at talaga kinilala muna nila ang isa't isa bago sila nag-decide na mag-meet up na. Ayan. At nang mabigyan nga ng pagkakataon na sila ay mag-meet na in person nitong si Emma dahil sabi nga ni Andy, kumbaga ay parang in-establish muna namin yung tiwala para sa isa't isa, which is dapat naman po talaga, 'di ba, sa mga dating app nagkakakilala, establish niyo muna yung tiwala sa isa't isa, no, dahil lalo na sa panahon ngayon hindi natin alam kung sino yung mami-meet natin. Baka hold-upper na nga naman yan or baka matamis ang dila, merong masamang binabalak sa'yo, mapababae ka o mapalalaki, ganyan. O kaya iniiwasan po natin na tayo ay ma-scam. Ngayon, pero after months nga na nag-uusap itong si Andy at si Emma, dumating daw yung araw na nag-meet na sila in person. Okay naman, mga lugar na pinuntahan nila, ang conversation nila, okay naman. Sabi nitong si Andy. Ayan, hanggang sa pag-uwi nga raw ay nag-message pa itong si Emma na salamat at nag-enjoy naman siya doon sa first meet-up nila. Nga lang, nung mga sumunod pang mga conversation at kapag humihirit na itong si Andy na magkita na ulit, mag-meet up na ulit o mag-date na nga, parang lumamig na raw, parang may nag-iba dito kay Emma, parang nawalan ng sustansya yung conversation nila at meron po yung mga tinatawag na conversation killer. Na mga sagot. Di ba? Yung mga yung mga klase ng ganyan. Kumusta, kumain ka na? Oo, tapos na. Ayan, hindi na ibabalik sa yung sagot. 'Di ba? Ganon, hindi katulad dati, oo, kumain na ako. Ikaw ba? Yan, alam mo ulam ko ganito 'di ba? 'Yun magtutuloy-tuloy pa yung conversation. Pero kapag yung mga estilo, yung mga sagot natin na, yup. Yan yung mga ganon. Hindi Ayan, o kaya, yung mga, tawag mo dyan, mga emoji ang sinasagot sa'yo. Nagre-reply naman, pero mga emoji na lang yung isinasagot sa'yo. Parang hindi na nag-open, ng pakikipag-usap. Ganun yung napansin nitong si Andy. Pero ito naman ang may papayo ko sa'yo, Andy, kung nagtataka ka, kasi kine-question mo yung sarili mo, may nagawa ba akong masama? Masyado ba maaga para humingi ng pagkakataon para sa second time na kita kayo in person o mag-date na nga. Pero you should be able to read between the lines kasi, Andy, since sumasagot naman itong si Emma, nakita mo na yung pagbabago. 'Di ba? Sabihin na natin na nawala na yung element of surprise. Nagkita na kayo. Yung mga ganyan mga eksena, dapat nababasa mo na at hindi ko sinasabi na mag-overthink ka dyan, i-overanalyze mo. Pero madali lang naman talaga kasing maramdaman ang pagiging disinteresado sa'yo o yung pagkawala ng interes nga ng isang tao sa pakikipag-usap man lang sa'yo. But still, they're just being nice. Ayaw lang nila na hindi ka sagutin. Kasi para sa kanila, rude yun, bastos na hindi nagre-reply. Pero sasagot sila, pero very cold na. Na parang ipinahalata sa'yo. Ayaw lang nila na sabihin na hindi kita gusto or hindi ko nagustuhan yung meet up natin, yung ganyan. Alam mo kasi may mga taong ganyan o na hindi basta nila masabi na nire-reject ka na. O sabihin na natin, hindi masabi ng harap-harapan o kahit nga sa messaging lang. Sa exchange ng messages, hindi nila kayang basta tanggihan at sabihin na, sorry, itigil mo na o itigil na natin itong ginagawa natin. Okay? Pero dapat ikaw, maan mo yun, maramdaman mo yan. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, Andy, tingin ko wala sa'yo ang problema. Okay, sabi mo nga, pinaghandaan mo yung first meet-up ninyo nitong si Emma.
For whatever reason, kanya na yun, kaya Emma na yun, ibalato mo na yan sa kanya, wag mo nang alamin, siya yung bigla naging cold, siya yung biglang parang nawalan ng interes na ipagpatuloy pa yung pag-uusap ninyo. So, kasalanan mo pa ba yun? Because until now, sabi mo nga, you're doing your part, di ba, na nag-update ka sa kanya, ganyan, pero parang tapos na agad yung conversation, mag-reply man siya, hindi na ibinabalik sa'yo yung mga tanong or hindi siya nag-start ng conversation. Ano nangyari? Napapatanong ka. Siguro, alam mo, nung first meeting ninyo, baka wala siya nakita na chemistry. Kailangan din nating i-acknowledge yan 'di ba, na pwedeng sinabi niya pagkatapos ng first date ninyo na maraming salamat, nag-enjoy ako. Ano lang yon, kumbaga parang bulaklak lang ng dila. They're just being nice. Oo, nagpasalamat lang doon sa isang araw, but then baka hindi niya naramdaman yung chemistry. Oo, ganun lang yon. Or baka nga sa paghirit-hirit mo na ng second date, gusto niya pala talaga ay friendship muna na matagal-tagal na ligawan. Hindi pa siya ready talaga na to expose herself yung sa mga pag-date in person o yung ganyan, at hindi pa siya ready sa relationship. Inalam mo ba yun ng husto, Andy? Kasi yung iba, yes, nasa dating app, pero ang gusto lang nila is yung meron silang kakwentuhan, merong connection. Pero other than that, kapag lumalim pa, ligawan ang naging sentro na ng mga conversation, parang na sila, parang na-off na sila. 'Di ba? Kung ang hinahanap nila ay friendship muna. Why don't you ask? Itong si Emma, baka nape-pressure siya. 'Di ba, na parang ayoko pa ng ligawan, gusto ko munang i-enjoy yung friendship na meron tayo. Alamin mo rin naman sa kanya. Okay? Okay, ito, basahin ko lang ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin. Sabi ni Gail Enriquez, hindi ka type nun. Yun. Isa ring masakit na katotohanan, hindi kanya type but she's just being nice. Na nagre-reply pa rin kahit papaano. May pakonsuelo de bobo. Ayan, pero baka nga hindi ka type. Wag mo nang i-analyze ng husto. Yun na yun. Sabi ni Fema Pascual, kapag kaganyan na ang trato sa'yo, bihira na mag-reply o matagal mag-reply, mas mabuting ibaling mo ng atensyon mo sa iba, Andy. Kailangan mo na mag-move on kahit hindi naman naging kayo. Dahil hindi siya nakatakda para sa iyo. You deserve better. You deserve better, I think, doon lang sa treatment lang, na nag-update ka sa kanya. Of course. Hindi mo naman hindi ka pwede mag-demand, di ba? Sabihin na natin na delay lang ang pag-unawa mo doon sa gusto niyang iparamdam. Pero ngayon, na sinasabi na ni Kuya Poy, nararamdaman din ng iba sa mga nag-re-react, nagko-comment dito sa ating kwento na ibinahagi mo, Andy. Di ba dapat nare-realize mo na yan? Kasi alam niyo ho, meron din naman mga tao. Andy, baka ganito ka rin merong mga tao na kapag ka pinaringgan mo, hindi nila magigets yun. Kahit ilang beses ka magparinig dyan, kahit abutin niya ng 1 taon, hindi nila magigets yun. Kailangan talaga diretsahin. Na ayaw ko sa'yo, tigilan mo na ang panliligaw sa akin, hindi na tayo magmi-meet ulit. Salamat sa friendship, kailangan diretsahin na ganun Dahil kapag ka hindi mo sinabi, ano ba sila, insensitive ba? O hindi naman ganun, hindi naman sila sa mga, ano tawag mo ba sa Tagalog ng insensitive? Manhid. Hindi naman sa manhid, it's just that medyo kailangan mong diretsahin na. Para maintindihan. Andy, baka ganong klase ka ng tao. Kaya didiretsahin na kita. Baka hindi na talaga, may lack of interest sa'yo itong si Emma. At nagpapaka-ayos lang siya na sumasagot-sagot pa rin sa mga sa mga conversation na inuumpisan mo. Nga lang, sabi ko nga kanina, read between the lines. 'Di ba? Ayan, Trina Loresca, sabi niya, yan ang realidad Andy. Baka iba ang expectations niya sa realidad. Kaya dapat din ay totoo ang profile picture natin.
Pwede rin po yan. Wag kayo masyadong filter ng filter. Alam niyo, yung iba kinakarir pa talaga. Download. Yung iba nagbabayad pa yata. Para lang merong mga apps na ma-enhance yung beauty nila sa pictures, sa videos. Pero in person, hindi talaga maitatago eh. Hindi nyo basta talaga maitatago. Kaya sabi ko nga, dahan-dahan lang. Oo, sa paggamit ng filter. Yung makatotohanan naman. Wag naman yung nagmumukha ka ng cartoons. Kaya kapag na-meet ka nung tao, hindi ko sinasabi na ano no, na pangit, pero baka hindi niya ma-appreciate, parang ibang-iba naman tong kaharap ko. Ayun, nakakatakot din kasi kapag yung tao ay masyado makapal mag-makeup o makapal mag-filter. Hindi mo alam kung ano na yung natural. Ayan, sabi naman ni Makoy, hindi umubra ang face card mo, Andy. At iba talaga ang tono na ng conversations nyo sa chat at sa personal. Palipasin mo lang, baka busy o baka may ine-entertain na iba, then itanong mo na kung malinaw na na hindi siya interesado sa'yo. Magpayaman ka at magpayami ka na lang ulit. Pwede rin naman yun. Baka meron siyang nakilala na bagong nakaka-chat. Ayan, pero ayaw kanyang umalis. Kumbaga kinukumpara pala kayo. Pwede rin naman yan. Pero mas gusto ko yung sinabi ni Makoy, baka busy lang rin naman talaga. 'Di ba? Give her the benefit of the doubt. Baka sobrang busy lang kaya hindi ka rin basta ma-chat. Alam mo kasi tayo kapag ganadong-ganado at masyadong kinikilig doon sa ating pinoporma, hindi natin napapansin, masyado tayo nagiging maingay, masyado tayo nagiging madaldal, pero feeling mo hindi ka nakakaabala, pero nakakaabala ka na pala. 'Di ba? Alamin mo rin 'yon, Andy. Baka kaya naman lumalamig na yung mga convos na ibinibigay ni Emma sa'yo o mga isinasagot niya. Baka naman nagiging overly. Oo, makulit na nga, over pa. 'Di ba? Alam mo 'yon, yung ang ingay mo sa conversation, sa pagme-message, 'di ba? Hyperactive. Kumbaga parang relax lang, chill. Dapat ganun lang. Hindi yung ganadong-ganado ka na diyan. Ingay-ingay, ano-ano ng mga share mo. Tapos nagtataka ka ba't hindi na sumasagot, hindi na nagre-reply. Nagtatrabaho pala yung tao. O kaya naman oras na ng pagtulog niya. Ingay-ingay mo pa dyan. Uy, ano na? Di ka na sumasagot. Sige na, reply naman dyan. Isa lang. Yan yung mga... Di ba? Kalma. Sabi ni Trina Loresca, Kuya Poy, ang harsh ko ba? Hindi, totoo lang rin naman yun. Totoo lang rin yun. Huwag nating ilayo masyado yung mga itsurahan natin sa social media doon sa personal na itsura natin. Ganyan yan. Pero alam mo, Andy, kung sakali nga at mapapatunayan mo na parang kung hindi ka naman ganun sobrang kakulit at minemaintain mo lang kung ano yung conversation ninyo ni Emma bago kayo nagkita o bago kayo nag-date in person, at ganun lang rin naman, hindi ka naman naging OA, at napansin mo talaga na may paglamig, para bang detached na si Emma at hindi na siya masyado interesado sa mga conversation na inuumpisan mo. Yun nga, may lack of interest na. Alam mo, ikaw na ang magpaalam. Wag mo nang hayaan na ikaw ay mahulog pa ng mahulog at umasa pa ng umasa dyan. Ikaw na yung magsabi sa kanya at magpaalam na I don't feel the connection anymore. Pero don't forget to say thank you. 'Di ba? Sa pagkakataon, maraming salamat sa panahon at kung pwede maging magkaibigan, di magkaibigan. 'Di ba? Wala namang masama doon. Para ikaw na ang mag-umpisa ng ngayon. Kapag sinabi nitong si Emma na, ay wait lang, busy lang ako. O kaya wait lang, nalilito ako, natatakot ako Pwedeng ganun yung para ba nagpapaalam ka na rin sa kanya. That's the time na mas mababasa mo na kung ano ba talaga ang problema or kung may problema nga ba talaga. Syempre, sabi ko nga sa'yo, Andy, kanina, mukhang wala naman sa'yo ang problema. Baka nga na kay Emma.
It's just a matter of ano kaya yung problemang yon. Pero ano pa man yun, magustuhan ka niya o ayaw ka niya, kailangan handa ka sa magiging sagot nitong si Emma, sa magiging desisyon niya. Baka inihahanda niya lang rin yung sarili niya para sa second meet-up ninyo at sa mga susunod pa, hayaan mo. Pero for now, para hindi ka na masaktan, pwede ka nang magpasalamat and sabihin na, I don't feel the connection anymore. 'Di ba? Respetuhin mo naman yung sarili mo kung hindi ka na sinasagot nitong ka-chat mo, ka-talking stage mo na si Emma. At 18 minutes, makalipas ang 12:00 ng tanghali, mga kapatid, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.